Dahil sa mga words, ganito, ganyan, hindi naman. Kasi kapag against sa standard ni YouTube, hindi man lang namin siya maalalang batiin, eh di naman siya nagsusustento. Hahaha. Sana all natatawa pa, no? Walang galit sa puso. Para maging resident na siya. Ma'am, na-try nyo na po bang maglakad ng papeles? Across the road. First day of school. Good morning. First day of school ni Calby in kindergarten. Hindi na siya nursery. Kindergarten na. Let's go. Get your bag. First day of school. So, dadalhin ko muna si Calby sa classroom niya kasi time in niya ngayon is 7:15 ng morning. Hatid ko lang siya sa kanyang classroom. Tara. A few moments. Calby, wala pa nag-ask permission kay teacher, wala pa. Napunta pa doon, nag-sing pa ng ng song. Wala pa, nag-line up pa doon, napunta lang dito. Good morning, guys. Nag-vlog na lang. Good morning, guys. Andito ako sa daycare ni Chico kasi magbrigada yung mga parents. So, normally kapag public school pala, meron tinatawag na bayanihan brigada. So, pagkatapos kong ihatid si Calby, dumiretso na ako dito sa eskwelahan ni Chico para gawin yung part ko kasi wala namang ibang gagawa. Si Auntie ay naka-assign kay Mayumi. So, hindi kaya kung si Auntie lahat. So, ito ginagawa ko, guys. Pero na-miss ko itong ganito ha, in fairness. For me, very therapeutic yung magwalis-walis. Kung may oras lang ako sa bahay, nakikita niyo ako gumagawa sa maliit na garden namin. Kasi nga, nakaka-relax siya. Punasan muna natin. Ayan. Maayong buntag. O, diba, maaga pa akong pinagpawisan kasi ngayong araw nga ay first day ng eskwela. So, sobrang excited ako para kay Calby. Pero, titingnan muna natin yung magiging feedback for today's month kung ano ang mangyayari. Kasi nga, doon nakakaintindi na si Calby at nakaka-translate na ng konting Tagalog here and there. Medyo kapa pa talaga yung kanyang Tagalog communication. So, I want to see ngayong taon if mag-i-improve siya. Sana mag-improve. Pero I really love the school setting ng government. Very low-key, madaming bata. Mas madali siyang interact with the kids his age. At saka mas maganda yung ma-start niya na agad sa may public. And ang klase niya ay 7:30 hanggang 10:30. So si Chico naman ngayon, sa next Monday pa siya magsisimula. Pero andito ako sa school niya. Kasi nga, today may bayanihan, itong daycare. So, hindi ko alam sa area ninyo, pero dito sa amin sa Jensan, pag nasa daycare yung anak mo, very involved yung mga magulang. Kasi nga, normally yung mga bata 3 years old, kailangan pa nila ng support. Si Chico, kumakain na siya mag-isa, nagbibihis na mag-isa, nagtutoilet na mag-isa. Pero, syempre, baka kailangan ng support here and there. Kailangan siyang samahan kahit na twice a week man lang. Para hindi naman masyadong nakakahiya din, no? Kasi yung mga parents, nandyan din sila sa mga anak nila. Baka mamaya,
isipin ni Chico wala ako, or isipin ng Chico, yung mga nanay nandun, ako wala, ganun. So here and there lang pupuntahan ko, pero hindi talaga super, kasi nga gusto ko maging independent talaga si Chico. At ngayon nagpa-print ako ng kanyang guys, ng kanyang notebook, tsaka ang kanyang health kit. May mga requirements pa akong kulang. At may nag-email sa akin, maraming salamat po. Hindi ko daw sasabihin ang pangalan, pero maraming salamat po sa regalo nyo, madam. Na-receive ko po ang inyong regalo para sa amin at para sa mga anak ko. Maraming salamat. Nagpawisan ako guys. Alam nyo kasi, sabi ko kanina doon sa teacher, nag-joke ako, teacher, ang linis naman ng eskwelahan mo. Wala na akong kailangan gawin dito. Wala na kaming kailangan gawin. Pero pa-joke lang. Kasi kailangan talaga natin maghanap ng at least may tulong. Maglinis man. Marumi nga yung kamay ko guys, oh. Kasi nagwalis, nag-ipon ng basura, then nagtanggal kami ng mga decoration sa wall kasi magpipintura. So, i-compare nyo to guys. Sa international or private school, ang binabayaran is 20,000 pesos pataas. Hindi bababa sa ganyan, okay? Pero pag nasa public school, yung mga bata, 100 pesos, 200 pesos, mga ganun lang. So, malaking tulong na, malaking na din yun sa budget. At, though, sana ay, maganda yung magiging experience ng mga bata. Kasi sabi ko kay Auntie Christine, chikahin niya yung mga bata after school. Kasi for me, ang pinaka-crucial sa akin talaga guys, as nanay, is yung bullying. Hindi lang bullying ng hindi lang bullying ng ibang mga bata, kundi yung mga anak ko, baka sila din matuto din sila ng ganyan. So, hindi ako talaga supportive sa mga ganyan. Yung mga anak ko, kapag nakita ko minubully nila yung isa't isa, talagang galit na galit ako guys. Kasi I don't support, I don't allow bullying in any form. Ayoko ng ganun. Kasi, syempre, nasasaktan yung iba. Nasasaktan yung mga bata. Kahit kapatid, si Chico, si Calvin, nag-aaway. Minsan, naglalabas ng mga yung dila ng mga bata na gumaganon. So, sinasabihan ko sila na wag ganon. Kasi nga, nambubuli yan. So, sana walang ganung mangyari. We are hoping. But at least the teachers are very nice and supportive as well. May namit din akong ibang parents. So, kapag ka-public setting, guys, government school, ang classroom ay puno talaga. Nasa 20 to 30 students in one classroom. So, okay lang naman. It's okay lang din. Walang problema. Ang importante nga ay yung fun at saka fun process ng learning. Yun yung mahalaga sa akin. Ayoko yung stressful learning. Ayoko yung toxic learning. Ayoko yung malungkot yung anak ko na nag-aaral. Ayoko ng ganun. It's important for me na nag-aaral, nag-learn, pero nag-e-enjoy. Alright. So, titingnan natin yung feedback ng mga bata this week and then the next few weeks. Sana ay maging okay at peaceful. So, tapusin ko lang to guys. Then, balik na ako sa classroom dahil maya-maya susunduin na din si Calvi. I guess I'll see you more on today's episode. Hello guys. Tapos na. Si Ultraman kasi yung kinakagiliwan ni Chico ngayon. So, pinalagay ko na lang yung ulo niya. And yung kanyang health kit. Ayan. Chico Yiga. Submit ko na to kay teacher. Eternity later. Dili man ako siya gipanganak. Ano siya? Oo. Sa lying in. Lying in sa Doña Soledad. Magsundo si Calvi. Magsundo si Mayumi kay Calvi, guys. Today's outfit is strawberry. Strawberry ice cream. Hello guys. Time check natin. Alas 12:13 ng tanghali. At ako dapat ay magla-live selling na. Pero wala lang. Hindi pa ako magsisimula. Meron pa naman akong oras. So, I would like to do chika-chika kasama muna kayo. Katapos ko lang kumain. Natuwa ako guys kasi ang isa sa struggle ko talaga sa aking mukha. Hindi ako mahilig, hindi ako maarte, hindi ako nag-makeup, ganun. Hindi ako masyadong, lipstick lang para may kulay lang, konti lang na lipstick. Tapos sa nagtatanong kung anong kulay yung gamit ko, most of the time, coral shade. Sinabihan talaga kayo ng shade, no? So, yan lang yung gamit ko. And then, ngayon yung dami kong mga blackheads tsaka whiteheads. So, again, ang struggle ko talaga sa mukha ko ay number 1, yung scars na meron ako na dahil siya sa acne na pinuntakti ako when I was in Thailand. I think my first 4 years in Thailand was the worst.
Other than that, I'm not really conscious. Kahit na ilang friends ko na nagsabi sa akin na maglagay ng sunblock. I love going outside. Kasi nga, lalo na may mga bata. Sunod-sunod na labas sa init ng araw. So, syempre, merong discoloration. So, siguro, ang iba nahalata nila, ang iba hindi. That's why you can see my face. Merong gustong mag-sponsor sa akin, guys, ng fractional laser. Kaso, ang daming kong naririnig about fractional laser na ano daw, masakit. Pero siguro, mas masakit pag ako ang nagbayad. So, baka mas mabawasan yung sakit kapag sponsor. And, bali, ang gagawin ng fractional laser ay ili-laser yung mukha, most specifically yung mga butas. And, ang mangyayari, parang mag-i-improve yung kanyang texture at yung kanyang appearance. Hindi ko alam kung ilang session dapat, pero may kamahalan kasi yan, guys, eh. Nagtanong-tanong ako, yung iba dito nag-o-offer ng mga 15,000 yung session, yung iba 10,000 yung session. Nagtanong lang ako ha, pero hindi ko ma-afford yung ganun. Pero merong isa na parang tag 2,500 or 3,000 per session, pero sponsor nga. Kasi nagagalit yung nanonood sa akin, hindi na siguro siya nag-e-enjoy. So, sabi ko, okay lang, pagka-sponsor ay okay lang, titiisin ko yung sakit, choosy pa ba ako? But anyway, ang importante talaga is mag-sunblock. At alam nyo, yung sunblock kasi sobrang mahal. Alam ko, hindi lang ako nakakaano niyan ng mga mahilig mag-sunblock dyan. Syempre, para iwas melasma. Mahal talaga siya, guys. Yung mga sunstick, kasi magandang gamitin yung sunstick kasi hindi siya time-consuming. Tsaka hindi siya nagwa-white cast. Ang sunblock cream, nasa 599 pataas. Samantalang yung mga stick nasa 799 pataas. Correct me if I'm wrong. But, good news, merong pinadala yung aking ate. This is also available sa Mayumi Thailand Closet. Meron kaming Sivana, under Sivana brand, Sunstick SPF 50. Sobrang dali niya lang talagang gamitin. And this is 550 pesos. So, basically, i-roll up mo lang siya. Roll down. And very, very friendly. Ganun lang siya. Mabilis lang. Tsaka wala siyang white cast. If you can see my face right now, nag-apply po ako ng sunblock bago lang. Wala siyang white cast. And, ayan, meron akong 3 piraso. So, I believe this is good for like 3 buwan. But, maraming dumating galing Thailand. Magsasabi, alam ko maraming magsasabi sa inyo dyan na ma'am, hindi ka pa rin magbenta ng beauty products kasi ganito, hindi ka naman maputi, ganyan, hindi ka naman mapayat. Well, para to sa mga mahilig magpapayat at magpaputi, kami kasi okay lang kami. At si Sheena, yung aming eldest sister, siya yung beauty conscious talaga at saka skin conscious. Pero if you want pampapayat, ito yung best seller sa Thailand. Ayan, Max Curve Coffee. Ito guys, napakasarap ng kape. Tapos, other than nakakapagpapayat siya, this one also has glutathione. So, mapapansin niyo yung balat niyo nito, mamumuti-muti talaga yan. We also have the Fitness. Si Sheena kasi, sa pagpapapayat niya, ito talaga iniinom niya every morning. So, ang nangyayari nito, siya guys, nagbabawas talaga yung ate ko, healthy, kapag ka nag-fitness siya. Then, another one is this one. Detox Kiwi Plus Fiber dietary supplement product. Ito din, hindi ka masyadong gugutumin for this one. So, available lahat to guys. Once again, Mayumi Thailand Closet. Message lang kayo dyan. Kasi ngayon, mahilig ang mga Thai. Makita niyo mga Thai guys. Ang liliit na mga katawan nila. Kasi they are very, very, weight conscious yan sila. And sa mga pampaputi, merong Snail Gold bestseller din ngayon sa Thailand. Hindi ako nagpapaputi guys pero alam namin yung bestseller kasi doon nakatira si Madam Sheena. And another one, Collagen Body Serum for super brightening. So nagpapaputi ka, meron din ganito. This one is a serum. Ganito yung lagayan niya. Very cutesy. Very demure. Then meron ding collagen 2-in-1. Whitening din siya, capsule. Okay, sa mga gusto magpaputi, madami tayo dito guys, legit from Bangkok, Thailand, bagong dating fresh from the box yan. Then, Keratin and Collagen Intense Repair Hair Treatment Mask. Maganda din to guys. Pag nakita yung mga Thai kasi, very very beauty conscious. Kaya nga doon sa Thailand, madali lang magpa-opera ng lahat. Kasi para silang Korea style na din, nagpapa-opera and everything. But, saan na ba tayo? Time check. 12:19. Ako'y na guys? Ako'y na
tawag nito. Ako'y napagod kanina dahil nga pinagpawisan ako maaga pa. Pero I felt good naman and I did something for the children sa school nila. Ngayon ang first day ni Calby. Medyo, madami sila guys. Pero masaya naman si Calby. So far, so good. And ngayon, ang sisimula din ang swimming lessons nila. First time ni Chico, papasok na sa swimming lesson. So I'm happy and excited para sa mga anak ko. Knowing that this could help them na maging active at ma-overcome yung fear ng tubig. At mas ma-maximize nila yung kanilang fun when it comes to water activities. Kasi ako hindi ko ma-maximize dahil takot nga ako sa tubig. And yung fear ko laging nagta-transfer sa kanila kasi, ako natatakot akong ganito, ganyan. Syempre, ayoko naman na ganun. I want them to be free. I want them to have fun. I want them to enjoy their life. So, if I could, I could go back in time, I would probably really learn paano lumangoy para naman ma-enjoy ko yung mga island hopping. Kasi kahit sabihin, huwag ka na mag-alala, may life vest naman dyan. Life vest kasi guys, masakit sa giti yan. Masakit sa singit. Tapos, minsan matula ka pa dito. Imbis na naka-OOTD ka, naka-ano ka pa. Ganda-ganda ng hairstyle mo. Mukha mo nakaganon kasi naipit ka na sa guys. Naipit ka na dun sa sa kanilang life vest. And, ano pa ba? Gusto ko mag-shout out sa lahat ng mga natuwa at umiyak sa recent episode natin. Pero bago ang lahat, ipagtatapat sinta, meron tayong good news. Guys, sobrang natuwa ako kasi, 'di ba, na-share ko sa inyo yung aking conversation between YouTube. So, nag-reply sila sa akin na pwede daw nilang ibalik lahat ng mga dinilit na videos kung meron akong kopya ng URL. At dahil meron akong kopya ng URL, dahil ang ginagawa ko pagkatapos ko siyang i-post sa public sa YouTube, 'di ba? Pino-post ko siya sa Facebook page natin, which is Tindera sa Africa. This one. Ayan. May mga nagsasabi, ma'am, turo ka ng turo minsan pero wala ka namang tinuturo. Nakakalimutan ko po i-edit. Ganun po talaga ang buhay editor. Hindi po perfect. Kasi wala naman tayong pangbayad sa mga editor. Ang mahal naman guys, no? Nasa 30 mil yung mga hinihingi ng editor. 30 mil pangkain pa yun. Tsaka pang, pa yun ng mga anak ko. Pang aral pa, pang swimming pa nila yun. Pang pa yun, pang gatas at diaper ni Mayumi. But, nag-update sa akin ang YouTube kahapon na natutuwa sila to tell me na pwede na nga nilang ibalik lahat ng mga videos na dinilit, na walang permission. So, sobrang saya ko. Ang kanilang instruction lang naman ay isend ko sa kanila ang mga URL. And then, I tried last night, nag-send ako ng 5 URL na nawawalang videos. Ang dami na palang na-delete, guys. Just ngayong week, tsaka last week, ang daming na-delete. Yung video ng pag-uwi ni Kahil, wala na. Yung video na nag-propose ulit, wala na. Yung video about sa pagbenta ng bahay, wala na. Yung video about dun sa kapag nag-aaway kami ni Auntie Christine, wala na. Mga 5 yun. So, meron nagsabi, ma'am, baka dahil sa mga words, ganito, ganyan. Hindi naman. Kasi kapag against sa standard ni YouTube, normally yung mga may pinapakita ka ng mga baril, mga ganon, kutsilyo, ganyan, mga bata, pag mga bata involved, very sensitive yan, nagbebenta ka ng mga fake, ganon, hindi rin yun pwede. Madami pang iba, pero I believe wala naman akong nilabag sa YouTube, kaya kung sino man yung nagdi-delete hanggang ngayon, hindi ko pa talaga kilala. At sana ay mahuli ko siya harap-harapan dahil yung ginagawa niya sa akin ay hindi po okay. Ako'y naiinis talaga sa kanyang ginawa. Aba, nag-e-enjoy sa ginagawa niya na maya-maya nagdi-delete ng video na walang pahintulot ko. Hello? Diba? Maldita ang madam niyo. And so, I did share the URL. And sabi nga ni YouTube, 24 hours lang daw, mababalik na daw yung video. Pero just after 5 minutes, guys, bumalik na po yung mga video natin na hinahanap ko. So, I am very, very happy. Ayun. At, ano pa ba? Yeah, that's the good news on my part. And then, meron ding, meron din ditong,
Okay, magbabasa tayo ng mga comment. Magsha-shoutout tayo. And of course, a big shoutout. Magsha-shoutout ako sa isa sa mga batang nanonood sa atin. Kay Ate Mia. Hello, Ate Mia. I hope you are okay. And I hope you are enjoying the videos. Especially with Chico, Calvi, at saka Mayumi. I believe Ate Mia is same age. Same age kayo ni Kuya Kahil. Kuya Kahil is 12. Ayun. So, let's read the comments right now. Dito sa last episode natin na marami kaming pinaiyak dahil nga na-touch kayo sa nangyari. Okay. Magko-comment na rin ako pag meron kayong tanong. Sabi ni Ma'am Lailani Hill, thank you po Ma'am Princess. Napakabait mo pong employer. OFW po ako. Feeling ko malayo ako sa family. Lalo na feeling ko din malayo sa family. Kaya naiintindihan ko si Miss Christine, malayo siya sa mga anak niya. God bless your heart, ganun sinabi. Ma'am, di rin po ako perfect. Kahit po, anyan, meron din akong mga lapses. Pero at least I would say na meron man akong lapses, my staff chose to stay with me for long time. Ayun. Ibig sabihin, they chose the less evil. Ay! Less evil lang pala, akala mo bait. Next kay Ma'am Leodoro Kanda. Thank you Ma'am Jane. Dahil sa imo, napagaan ang mahirap na buhay ng Pilipinas. God bless you po. Maraming salamat. Ma'am Strawberry iPhone. Those pasalubong sa anak ni Auntie. Maraming salamat po sa lahat na nag-share. Ayan. Thank you din kay Kalutong Pinoy sa EG Africa. Yes, totoo yan. And I'm going to special shout out, Kalutong Pinoy sa EG Africa. If you did not yet watch their YouTube, guys, nagbi-video din sila. And their group actually donated some amount as well para makompleto natin yung kailangan nating bilhin para sa mga anak ni Auntie Christine. And I'm going to show you guys their, ayan, Kalutong Pinoy sa EG Africa. So, this one is also from Equatorial Guinea. Si Sir Alvin, siya din ay nagva-vlog sa Equatorial Guinea kung saan ninyo napanood si Sir Rowell. Ayun, ang Pinoy na Equatorial Guinea naman na account. Next, may nagsabi dito, agree po ako sa inyo, yung daddy ko, he has the audacity to tell us na hindi man lang namin siya maalalang batiin. Eh, di naman siya nagsusustento. Ha. Sana all natatawa pa, no? Walang galit sa puso. Good job, ma'am. Sana all. Okay. Next. Pwede mo naman ilakad ang papel niya dyan sa Pinas, sabi ni Ma'am Deli Mones, para maging resident na siya. Ma'am, na-try nyo na po bang maglakad ng papeles sa isang foreigner para maging residence or work permit? Nakita nyo na po ba yung listahan ng requirements, ma'am? Kasi kung hindi pa po, ma'am, tingnan nyo po muna at baka masabi nyo po na hindi po talaga madali. Okay? Then si Ma'am Lynette Bulgar, I'm crying. So happy for Auntie Christine. She has a good heart. And more blessings to come, small or big man yan. All of us has trials in our life, but gestures of helping others is such a blessing. Maraming salamat po. And then, ayan, Carla Pilipinas. Sabi nila sa family reunion, kung sino walang ambag, siya ang tagahugas ng pinggan. At least ikaw naman tumutulong sa pag-prepare ng food. Normally, actually guys, si Madam Ten Gives, pag pumupunta kami sa bahay niya, normally, hindi niya kami talaga inaano na tumulong. Kasi she wants us to catch up with each other. She wants us to sit down and talk, ganun. Pero syempre, kapag kakulang sa staff, matik yan. Kasi kami, sanay naman kami talaga na gumalaw. Hindi naman kami lumaki na merong nag-a-assist sa amin. Si Ma'am Claire Gida, grabe, luha ko ba para kay auntie ba? Kaibigan si Ma'am Claire Gida, oh. Sige lang, ma'am. Makadlaw naman to next time, ah. Si Ma'am Arlene Caryaga, unang panood ko sa vlog mo, ma'am, maliit pa si Chico, nagtinda-tinda pa kayo sa Africa. Namiss ko talaga yung mga video mo doon. May ngayon, meron ng cute Mayumi. God bless. Oh, maraming salamat. So, ayun, yun lang munang babasahin ko, guys, kasi we had like over 500. We had like almost 200 comments, but maraming salamat po. So far, yun yung ating update. And,
May nagsabi din sa inyo na may nag-message sa akin, ma'am, i-recommend mo yung mga bata na i-message ko daw si ganito, si ganyan, para sponsoran daw yung mga bata. This is not mandatory, guys. Hindi po mandatory yung ginagawa ko na talagang mag-a-approach ako ng mga tao. If people would like to help, to extend their help sa mga anak ni Auntie Christine by supporting their studies, they will come. Okay? I am not going to ask people or force people, or I don't even want to beg people. I just would like to, you know, if people can really understand, pag naintindihan naman ng tao yung sitwasyon at they can relate and they have something to share, they will. Hindi naman sa lahat ng oras kasi sometimes we see people na, uy, this person is helping a lot. Baka ito pwede niyang gawin, baka ito pwede niyang gawin. We cannot assume, okay? Kasi hindi naman natin alam yung struggles nila. But for me, I will continue sa pagpe-pray and Auntie Christine will continue sa pagpe-pray na sana ay merong susuporta or mag-i-sponsor, parang foster style, no? Foster parent sa kay Chloe at kay Deo. Kung meron, of course, alhamdulillah, God is good, God is listening. If not, then maybe it's not yet the time, but we will always pray. Ayun, we will always pray. So, yeah, and ano pa ba? May nagsabi sa inyo, ma'am, bilhan niyo si Chloe ng ganito, ng ganyan. I got them the accessories sa laptop na must have, yung kompleto. Wait lang, tumatawag yung staff natin sa shop. Yes, ate? Sana ba tayo, guys? Yeah. So, binilan ko ng accessories yung laptop. Una kong binili is yung headphone para kapag may classes sila sa online, madali nilang marinig yung teacher. Then, binilhan ko din ng mouse na wireless para mas mabilis yung kanilang pag-edit if meron silang kailangang i-type. And then, another thing na binili din natin is flash drive para pwede silang mag-save ng mga files nila in case. So, yun. So far, so good. Again, maraming salamat po sa lahat sa inyo, guys, na tumulong. At sa mga nagpadala din ng regalo para sa mga anak ko, kay Chico, kay Calvi, kay Mayumi, maraming salamat po. Dahil sa inyo, patuloy po silang lumalaki. Dahil sa inyo, patuloy po silang tumataba. Dahil po, at least, ang kanilang mga regalo ay napupunta sa kanilang gatas. Pero maraming salamat once again. Guys, nakyukyutan sila talaga sa mga bata. And they are happy. Pag nakikita nila yung mga anak ko na umiinom ng gatas, ng Yakult, ganun. So maraming salamat po. Hindi na, may tubig na sila, may gatas pa. Ayan. And ano pa ba? Yes, about sa paan naman ni Auntie, merong nag-comment, merong nagsabi na, ma'am, ganito, yung mga gamot is matatapang kasi painkiller, ganyan. Diba sabi ko sa inyo na nagreseta yung doktor ng painkiller. Pero si Auntie kasi, guys, sa Africa, hindi talaga yan sila lumaki na umiinom ng gamot. Medicine for them is very foreign, especially yung mga lumaki sa may probinsya. Kasi they are used of using herbal medicine. Mga iniinom, mga pinapatong na mga dahon-dahon, ganun. So, parang krayo din mga Pilipino. Pero, si Auntie talaga, as in hanggat sa kaya niya na wag magamot, hindi talaga yan siya magagamot. Alright? Then, ito nga sabi ng doktor na ipa-x-ray para makita kung ano yung nasa loob ng paa niya, kung may ginalaw ba doon, may naputol ba doon, may nasira ba doon. Iba pa din pag nakikita kung ano yung problema sa loob, hindi lamang sa labas. So, regardless na sinabi na ni Doc na ito ay plantar fasciitis. Mali daw kasi pagkasabi ko eh. Sabi ko plantar fasciitis. Mali daw. Dapat parang plantar fasciitis. Kasi dalawang I. Nalilito ako. Pero okay na yun, guys. Bahala maintindihan nyo na yan. But,
yun ang update. And then, ano pa ba? Kailangan ni Auntie i-therapy yung paa niya. So, sabi naman ni Auntie, she can watch na lang sa YouTube at manood-nood na lang siya. At least, masaya yung loob ni Auntie na knowing na alam niya na kung ano yung case ng paa niya at meron palang solusyon. Akala kasi ni Auntie wala na talagang solusyon yung kanyang paa. At dahil yun sa hindi kasi alam ni Auntie guys na ito ay plantar fasciitis. Fasciitis. Ano yun? Tapos, hindi rin alam ni Auntie. Kasi kung alam niya na ganun, pwede niya nang ma-research, diba? Kung ano yung pwede niyang gawin. Ngayon pa lang niya nalaman na pwede palang mawala yung pain. Yung pain pala na yun ay caused ng kung gaano 8 years niyang hindi tinatapak itong part na to ng kanyang paa, yung heel part. 8 years na ding hindi nag-stretch yung tendons sa paa niya. So, nakaganito siya. Kung paano in-explain ni Doc, kasi masyadong nakita ni Doktor na stress ako yung mukha ko ganito, nakikin ko kay Doc. Sabi niya, parang bobo to. Sabi niya, Doc, parang nag-loading yung yung kasama ng pasyente. Parang hindi niya mag-gets. Let me explain. Ganon. Siyempre, mahina talaga tayo sa ganyan, guys. So, aminin naman natin, huwag tayo magpaka-bright kung bobo tayo sa mga ganyang bagay. Pero ganitong ginawa ni Doc. Ganyan niya. Bali, yung mga tendons daw ni Auntie, they are very tight and very short compared to a normal tendon. Kasi hindi niya nga tinatapak, plus flat-footed siya. So, ang gagawin ni Auntie, kailangan niyang i-stretch every day. The more, the merrier, sabi ni Doc. Habang nag-i-stretch, magbe-break apart yung tendons. Mag-i-stretch siya. So, ito yung magpapawala ng pain. So, kapag ka nakaganon siya, tapos nasi-stretch siya pa konti-konti lang, kasi hindi naman ini-stretch ni Auntie, hindi niya naman ginagawa ng therapy before kasi hindi niya alam, masakit talaga daw siya. Sobrang sakit. Pero ngayon, titingnan natin, kasi sabi ni Auntie, ini-stretch niya na daw. At nire-remind ko naman din si Auntie, guys, na talagang huwag niyang kalimutan, kasi para din sa kanya yan. And if ever na uuwi na siya for good, ay hindi na ganun kasakit yung mararamdaman niya. O, diba? Yun. So, anyway guys, it's 12:40, 20 minutes na lang. I need to start live selling na. Maraming salamat once again. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal namin kayo. And my time for And This Is Africa is fast approaching. So, abangan ninyo yung ating mga kwento-kwento sa bansang Uganda, kontinente ng Africa. Of course, makakasama ko ulit kayo sa yung Buntag Uganda episodes natin. I cannot wait to show you guys once again. And sana ay maayos ko din yung mga dapat kong ayusin doon. Kung gaano ako katagal, malalaman ninyo soon. Wag muna ngayon. Kasi baka sumakit yung puso ninyo dyan. And yeah, I guess I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Higa.